Punta tayo sa mga taga-Roma, Kabanata 5. Babasahin ko mula talata 12. Mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon na hindi na nagkasala man ng tulad ng pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Hihinto ako rito sa talata 21. Sa Biblia, ang biyaya ng Diyos ay libre na walang anumang kondisyon. Ibinigay niya ito ng libre, ngunit may nagbayad nito ng mahal. Sa liwanag nito, ang biyaya ay tinanggap ninyo ng walang bayad, ngunit pagdating sa pag-unawa sa Biblia, kailangan ninyo talagang magsikap. Sa madaling salita, hindi nyo mauunawaan ang Biblia na gaya sa bayabas na nalaglag mula sa puno kapag nakaupo lang kayo sa ilalim ng puno. Kailangan nyong suriin ang Biblia gaya sa paghahanap ninyo ng ginto, ng pilak, ng mga kayamanan. Dumadalo ang ilang mga tao sa pang-umagang panalangin at marubdob na nananalangin at masasabi ninyong yun ay pagiging masigasig, isang matinding uri ng relihiyon. Kaya pagdating sa pagbabasa ng Biblia, kailangan talaga na matyaga kayo. O konti lang ang ganyang pagkakataon. Pag-aaralan natin mula sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Itong isang talata ay talata na narinig na ng bawat Kristiyano, pamilyar na rito.
Hindi man nila naisaulo ng husto, pero alam nila ang talata. Itong sipi ay naglalaman ng napakahalagang pangyayari. Siyempre, kapag sinasabing sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kung basta nyo lang sasabihin si Adan yan, yun na ang magiging katapusan. Hindi ko na ito kailangan pang ipangaral. Hindi na natin kailangan tingnan itong talata, babasahin lang natin minsan at sasabihin si Adan ito. Magiging pinakamaigsi ang sermon ko sa mundo. Ganun pa man, naglalaman itong talata ng pinakamahabang kasaysayan sa mundo. Ang kasaysayang yan ay kasaysayang hindi na kailangan pa kung hindi nagkaroon ng tao. Kasaysayan ng sangkatauhan ang tinutukoy ko. Nagpatuloy ang kasaysayan ng sangkatauhan ng may ilang mga isyu. Isa sa mga iyon ay ang usapin kung bakit ang pagpatay ng mga tao ay naging pangbansang layunin. Tinutukoy ko ang kasaysayan. Totoo ito kahit sa ngayon, di ba? Gaano ba kalawak ang pagpatay ng maraming tao o pananakit? Gaano ba kalawak ang pangungulekta nila ng buwis sa kanilang mga mamamayan at ginagamit ito ng maayos at epektibo at ilang mga tao sa mga kalabang bansa nila ang kanilang pinatay? Gumawa ng matinding pagsasaliksik sa usaping ito na umabot halos sa katapusan ng ika-20 siglo. Kaugnay riyan, sinabi ng mga tao na hindi dapat sa ganitong paraan na dapat bawasan ang mga armas. Ang ilang bansa ay nagbawas ng ganito karami at ang iba na may ganoon karami. At kahit patuloy nila itong ginagawa, ang mga bansang hindi nagbawas ng ganoon karami ay nahuhuli. Habang nabubuhay tayo sa araw at panahong ito, maiisip nyo na mabuti sana kung ipipikit na lang ang inyong mga mata at huwag itong isipin at magpakaabala na lang sa kung paano kayo mabubuhay sa inyong trabaho at pamilya, pero sumakay kasi tayo sa barkong tinatawag na daigdig. Ang barkong yan ay lumulutang sa kalawakan. Sa pag-inog ng daigdig sa gulong ng kasaysayan, sa tuwing nakakaranas ito ng pasakit, napakaraming tao ang nabigo rito at iniwan ng kanilang mga kaluluwa ang daigdig. Nangyari ito dahil sa isang bagay, dahil sa isang pangyayari. Ang talata sa Biblia na kababasa pa lang natin ay para sa lahat ng tao sa buong mundo mula sa simula ng sangkatauhan hanggang ngayon sa iisang talata lang na ito. Kasama rin dito yung mga isisilang pa lang, pati ang mga taong kalaunan ay mamamatay. Hindi ko alam kung hanggang kailan aabot itong kasaysayan, pero lahat ng taong isinilang rito sa mundo bilang tao sa mundo ng tao na hindi kasama ang mga unggoy, sino mang isinilang bilang tao ay hindi ito matatakasan. Para sa lahat itong talata. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Sa talata rin ito sinasabing, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi matatakasan ng tao ang inilalarawan nitong talata. Nabihag ang tao sa binibigyang diin nitong talata. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Para lang ito sa mga tao, hindi sa mga hayop. Nang nagkasala si Adan, bunga ng kanyang kasalanan,
Hinarap niya at naranasan niya ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang anak. Naranasan niya ang pait ng pagpatay ng sarili niyang anak sa iba niyang anak. Lumaki ito at ipinakita bilang mga digmaan sa mundo na tuloy pa rin sa ngayon. Tama? Naglalabanan ang bawat bansa, nagpapatayan ng tao, nagiging kaaway ang mga magulang ng kanilang mga anak, nagiging magkaaway ang magkakapatid, at nagpapatayan. Patuloy na hinaharap ng sangkatauhan ang masasamang bunga ng kasalanan. Kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Wala kahit sa anumang partikular na panahon ng kasaysayan ang makapagsasabi na hindi siya kasama rito, wala ni isang tao. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Wala ni isang tao ang makapagsasabi na wala siyang kinalaman sa kasalanan. Hindi maiiwasan dahil tayong lahat ay nabubuhay sa gitna ng kasalanan. Kaya, meron bang makapagsasabi na hindi sila nagkasala? Wala ni isa. Kahit ang pinakamabuting tao na may anak, ang batang yun ay magkakasala rin. Dahil ipinapasa ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng tao, sinabi yan sa pamamagitan ng bibig ni Pedro, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Lahat ng mga kasalanan at masasamang gawain na may isip at magagawa natin ay kopya lang ng mga ginawa ng mga ninuno natin. Dahil dito, magkasama ang tao at ang kamatayan. Gaya ng kamatayan na hindi matatakasan ng kahit isang tao, wala rin ni isa ang makakatakas sa kasalanan. Dahil ang lahat ay nahulog sa kasalanan. Kapag sinasabing sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, hindi ibig sabihin na pumasok ang kasalanan sa mundo ng Korea o mundo ng Pilipinas o ng Roma, kundi pumasok ito sa isipan ng tao. Hindi nakikita ng mata ang kasalanan. Hindi ito nakikita kahit tingnan nyo pa sa magnifying glass o sa microscope. Ang bunga ng kasalanan ay nakikita dahil sa likod nitong masasamang bunga ay may dahilan. Ang dahilan ay isinilang ang tao na may orihinal na kasalanan gaya ng sinasabi sa Biblia, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Walang matuwid, wala kahit isa. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Tinutukoy ng mga tao rito sa mundo ang mga talatang ganito, ngunit sinasabi nila na isinilang ang tao na mabuti at walang kasalanan. Ganito nag-iisip ang mga tao. Hindi umuusbong ang kasalanan mula sa lugar na walang kasalanan. Binabanggit ng Biblia ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kasalanan. Sa liwanag nitong talata, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Makikita natin na sinasabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at bunga ng orihinal na kasalanan, nabuksan ang pintuan sa bawat tao na isinilang na may orihinal na kasalanan.
Sinasabing ang kamatayan, ang bunga ng kasalanan ay dumating. Pero lahat ng uri ng mga sakit at iba pang mga bagay ay sumunod din bago ang kamatayan. Marahil, ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama ay talagang matindi. Kahit tila masarap itong lasapin. Dahil dito, binubuo ng tao itong lipunan kung saan nararanasan niya ang lahat ng uri ng pasakit. Sa liwanag ng talatang, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Alam nating lahat na wala sino man ang may paraan para maiwasan itong kamatayan na kumalat sa lahat ng mga tao. Walang taong makatatanggi nito. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. Hindi man natin gaanong isipin itong kamatayan, sinasabi ng ibang tao, hindi pa ako mamamatay. Hindi ganito nag-iisip ang matatalinong tao. Kapag maayos ang lahat sa kanila, nag-iisipan nila kung kailan sila mamamatay. O kaya, tumitingin sila sa palibot para tingnan kung ang mga taong malapit sa kanila o nasa paligid nila ay malapit ng mamatay. Handa na ba ang inyong espiritu sa kamatayan? Iniisip ng mga tao na ibang tao lang ang naharap sa kamatayan at ang kamatayan ay nasa kabilang panig ng bundok, pero hindi ganyan. Usapin lang ito ng pagkakaiba sa oras at uri ng kamatayan. Sa liwanag ng mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 12 na binabasa natin ngayon, dapat natin isipin kung paano ito naging para sa inyo at sa inyong mga magulang, mga kapatid at mga anak. Kasama silang lahat dito. Hindi nila ito matatakasan. Inilalarawan nitong isang talata ang mangyayari sa mga huling araw. Kapag sinasabi na magkakaroon ng paghatol sa mga patay, inilalarawan nito ang huling tagpo ng kamatayan. Yan ang magiging walang hanggang paghatol at kamatayan na inilarawan sa mga salitang, sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan kailanman. Dahil ito sa maliit na kasalanan. Nabuhay tayo na gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan, ngunit ang kasalanang ipinakilala ng isang tao sa talatang sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan ay kasalanang tila di ganoon kabigat. Ito ang kasalanan ng pagkain samantalang sinabihan na huwag kainin. Mas magaan ito kaysa sa pambubugbog ng tao hanggang sa mamatay o pagnanakaw o panggagahasa. Pero ang kasalanan ni Adan, sino ang nakaalam na parurusahan ng husto ang sangkatauhan dahil lang sa kinain niya ang sinabi ng Diyos na huwag niyang kainin. Napakatinding hatol. Talata 13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kapag titingnan nyo itong talata, hindi ibinilang ang kasalanan, kaya bakit humatol ang Diyos? Bakit itinulot ng Diyos na magkaroon ng matinding pagbaha kay Noe? Hindi ba't magkasalungat? Sa liwanag nitong mga salita, totoo na nasa mundo na ang kasalanan bago pa ang kautusan. Nariyan si Adan, tapos sina Cain at Abel at si Seth. Tapos nariyan si Matusalem, si Noe, si Abraham, at merong Isaac si Abraham, may Jacob si Isaac, at may 12 anak si Jacob. At sila'y nanatili roon hanggang sa sila'y umalis makalipas ang 430 taon. Pagkatapos noon, 43 taon pagkatapos ni Abraham, ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautusan sa ilang. Sinasabi nitong talata,
na hindi ibinilang ang kasalanan bago yan. Hindi sinasabi nitong talata na walang kasalanan, kundi narito na sa mundo bago pa man may kautusan. Ngunit kapag sinasabing hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan, ibig sabihin dahil walang kautusan, hindi nalalaman ng mga tao na kasalanan pala yun. Ganun pa man, nakita ng Diyos ang kasalanan. May isang tao na naniniwala sa Biblia o sa Diyos. Nabubuhay siya ayon sa nais niya. Dahil ba sa sinasabi ng taong yon, anong ibig mong sabihin na may kasalanan ako ay wala siyang kasalanan? Ibig lang sabihin na walang pumipigil sa kanya. Dahil hindi nabigyan ng taong yon ng bagay na gaya ng kautusan, hindi niya inisip na isa siyang makasalanan. Yan ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na sinasabi na walang kasalanan. Dahil gumawa ang tao ng napakaraming kasalanan, kaya nagkaroon ng paghatol at dumating ang kamatayan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nang nagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Sinasabing, ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nang nagkasala. Kahit doon sa hindi gumawa ng uri ng kasalanang ginawa ni Adan, na naig ang kamatayan. Naghari ang kamatayan sa tao. Hindi man nagaya ng mga tao si Adan at gumawa ng ganoon ding kasalanan, patuloy ang ganoong kasalanan sa pagpatay sa tao. Ito ang kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi natin ito matatanggal sa kasaysayan. Pag-isipan natin itong tao na tinawag na Adan. Sa pamamagitan ng isang tao, itong isang tao ay walang iba kundi si Adan. Itong isang tao sa talata 12. Isinasama ng iba sa isang tao na ito, pati ang asawa ni Adan na si Eva. Pero dapat nating isipin na hindi kasama sa isang tao na ito si Eva. Ang ibang tao nga'y makikipagtalo pa. Masasabi nila na isang tao nga ito dahil sinasabi ng Biblia sila'y magiging isang laman. Kung ganoon, hindi sana ginawa ng Diyos ang unang paghatol sa Hardin ng Eden. Sa Hardin ng Eden, hiwalay na tinanong ng Diyos sina Adan at Eva. Kaya sinasabi sa talata 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Itong isang tao ay si Adan. Hindi mangyayaring kasama rito si Eva. May aral tayong matututunan sa talatang ito. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Pumasok dahil kay Adan. Pumasok ang kasalanan dahil nagkasala si Adan. Kung basta lang natin ito sasabihin, maiisip lang natin na tama dahil nagkasala si Adan. Pero kung iisipin yung muli, bunga ng kasalanan ni Adan na mukadkad ang sibilisasyon ng sangkatauhan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan at gumawa ang tao ng pamantayang pangkultura. Ang kasalanang ginawa, binura nila ang tao, si Adan, at hinayaan nilang mga unggoy ang manaig. Nagkaisa ang sangkatauhan at tinanggap ito na bagong teorya. At ang tao na naging mga ampon ng unggoy ang nagbayad ng halaga ng kasalanan, ang halaga ng kahindik-hindik na digmaang pangdaigdig. Nalito ang mga tao at hindi nila napigilan ang digmaang pandaigdig. Nahulog ang dignidad ng tao sa lupa at gaya ito ng uod at niyurakan. Pumasok ang kamatayan dahil kay Adan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalansang ni Adam. Marami ang mabuting tao at marami ang hindi makakagawa ng ganoong kalulupit na kasalanan, ngunit ang kasalanan ay likas na sa tao. Wala ni isang tao rito sa mundo ang makakatakas sa kasalanan. Kaya ang tinatawag na kamatayan ay patuloy na naghari sa mundo. Ang dahilan ay si Adan
Ang unang tao na kumatawan sa sangkatauhan ay nagkasala. May kaugnayan ang kasalanan na iyon sa isang batas na ibinigay ng Diyos. Iniutos ng Diyos na huwag niyang labagin ang batas. Ngunit, binaliwala ng tao ang utos. Ang gawain ng pagbabaliwala sa utos ay may kinalaman sa kautosang tinanggap niya nung wala pang taong magkakasala sa mundo ng tao dahil siya ang unang tao. Tinanggap niya ang utos na huwag gawin ang isang bagay. Punta tayo sa Henesis, Kabanata 1. Basahin natin mula Kabanata 26 hanggang 28. Sabay-sabay. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kahit ano paman ang pinag-aalala ng mga historian, sinasabi nitong mga talata na nilikha ng Diyos ang tao. Kapag sinasabing, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, sabihin na nating may isang Diyos. Paanong nangyari na ang salitang natin ay ginamit? Ang banal na Ama, banal na Anak, at banal na Espiritu. May tatlong katungkulan. Ang Diyos na ito ang nagsabi na ginawa ng Diyos ang tao sa larawan ng Diyos, sa katauhan at iba pang mga aspeto, katulad ng tao sa tagapaglikha. Ganyan niya ginawa ang tao. Sinasabing nilikha niya ang lalaki at babae. Dito, meron tayong dalawang tao. Ito ay nung hindi pa naisisilang ang anak, may ibinigay na utos ang Diyos kay Adan. Dahil siya ang tagapaglikha, kaya ibinigay sa kanya ng Diyos ang utos upang tuparin niya ito. Basahin natin mula Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Kapag sinasabi rito sa sipi, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, itong lalaki ay si Adan. Hindi niyo masasabi na iisang tao, sina Adan at Eva, dahil ang ibig sabihin ng pangalan ni Adan ay tao. Bakit ganito? Basahin natin Kabanata 1, talata 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. May ibinigay na pribilehiyo kay Adan. Susunod, talata 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan,
Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Ito ang sinasabi, meron na tayong dalawang tao rito. Susunod, talata 28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos. Ngayon dito, iba kapag siya ang nagbigay ng utos sa kanila, ang maramihan sila. Dahil nilikha niya ang lalaki at babae. Ganun pa man, nang sinabi ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama sa hardin ng Eden, hindi ito sila. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakala na ito'y sila. Talata 15. Kabanata 2, talata 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kinuha ng Diyos si Adan at sinabihan siyang ito'y kanyang alagaan at ingatan. Ang utos ay kanyang alagaan. Inutusan din siyang pamahalaan ito. Siya ang pinuno. Susunod, talata 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sinabi ba niyang kayo na pangmaramihan o sa pangisahan? At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, basahin natin ngayon, ang kabanata 1, talata 28 ulit. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, hihinto tayo rito. Kabanata 1, talata 28, nagsasalita siya sa kanila. At dito, sa kabanata 2, talata 16, sinasabing, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki. Sa kanila ba o sa lalaki? Ano? Oo, maring malito ang tao dahil ang pangalang Adan ay nangangahulugang tao. Kaya, sa kabanata 5 sa Bibliyang Ingles, nang isinilang ang taong nagngangalang Seth at binabanggit ng Diyos ang tungkol sa talaang kanan ni Adan, sa talata kung saan sinasabing lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan, sa King James Version, sinasabing Adam. Sinasabing, tinawag na Adam ang kanilang pangalan. Kaya, maring magdulot ng kalituhan. Punta tayo sa Genesis Kabanata 5. Sabay-sabay nating basahin ang Kabanata 5, talata 1 at 2. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam, ng araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang, lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Sa mga talatang ito, kahit nangangahulugang tao ang pangalang Adam, tumutukoy ito sa dalawa, sa lalaki at sa babae, bilang sangkatauhan. Ngunit dahil sinasabing tinawag na Adam ang kanilang pangalan, sa ilang bersyon ng Biblia sa Ingles, maring mahikayat ang mga tao na mag-isip na sinabihan ng Diyos sina Adan at Eva na huwag pitasin at kainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dapat nating tandaan na kay Adan lang ibinigay ang utos ng Diyos at walang kinalaman si Eva rito. Punta tayo sa Genesis Kabanata 2. Genesis Kabanata 2, talata 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Sa lalaki, kasama ba si Eva rito o isang tao lang si Adan? Isang tao si Adan, di ba? Tiyak na hindi rito kasama si Eva. Susunod, talata 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Dito, sinabi bang makakakain kayo na may kalayaan na pangmaramihan kayo? O sinasabing makakakain ka na may kalayaan ka na pangisahan? Kasama ba sa pangisahan ka si Eva o hindi? Kung may nagtuturo sa inyo na kasama si Eva, tingnan ninyong muli ang taong nagtuturo sa inyo nito dahil tiyak na hindi talaga kasama si Eva rito. Susunod, talata 17. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ibig bang sabihin ng sa araw na ikaw ay kumain yaon ay pangmaramihan? O ang ibig sabihin ng sa araw na ikaw ay kumain yaon ay pangisahan?
Kahit sinasabi ng Biblia na ang lalaki at ang kanyang asawa ay magiging isang laman, hindi mag-asawa ang tinutukoy nito. Bagkus sa isang tao, nagsalita ang Diyos kay Adan, "Sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka." Ngayong nabasa na natin itong mga salita, tingnan natin kung ano ang sinabi ng Diyos sa pakikipag-usap niya sa tao na nagkasala. Tingnan natin sa Henesis Kabanata 3, talata 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Nagtago ang dalawang tao, pero dalawang tao ba ang hinanap ng Diyos o isang tao lang na si Adan? Ganun nga, hindi niya sinabing, "Saan kayo naroon?" na pangmaramihan, di ba? Sinabi niyang, "Saan ka naroon?" Ang dahilan kung bakit siya nagtanong ng "Saan ka naroon?" na pang-isahan ka ay dahil nasabi niyang, "Huwag kang kakain na pang-isahan ka." "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko." Dito hindi niya sinabing namin, di ba? Dito sinasabing, at sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Dahil siya'y hubad, natakot siya at nagtago. Matapos niya itong sabihin, at sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad?" Ibig sabihin, hindi ang pagiging hubad ang tinutukoy ko. Bakit mo sinasabi yan? Tapos, Diyos mismo ang nagsalita. Sinabi ng Diyos, "Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?" Ang sa iyo ba rito ay pangmaramihan? Sinasabi niyang, "Paanong nangyari na kinain mo ang galing sa puno na iniutos kong huwag mong kainin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." Ito ang sagot niya. Isa itong pagdadahilan. Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Sinusubukan ni Adan na ibaling ang sisi sa Diyos. Hihinto muna tayo rito sandali at basahin ang Kabanata 2, talata 17 ng sabay-sabay. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ano ang mangyayari sa araw na ikaw ay kumain niyaon? Walang pagsalang mamamatay ka. Itong mga salita ay tumutukoy sa katotohanan na ang kamatayan na bunga ng kasalanan ay ipinakilala at ang kamatayan ay nasa kalagayan na kung saan, una sa lahat, ang espiritu ay nahiwalay sa harap ng Diyos. Ang tinatawag nating kamatayan ng tao ay ang paghihiwalay ng kanyang espiritu at katawan. Ngunit, ang kamatayan ng unang tao na si Adan ay ang pagiging hiwalay sa Diyos. Sa Diyos. Kaya ang tao na nahiwalay sa Diyos ay hinaharap ang kamatayan. Ang kamatayan ni Adan ay hindi ang huli niyang hininga. Inilarawan ito matapos ang napakaraming taon na mga itinalang salita ay lumipas sa mga salitang, "At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan." Ang espiritong namatay sa kasalanan. Binabanggit ng Diyos ang tungkol sa espiritong nalayo sa Diyos. Nang ibinigay ng Diyos ang utos kay Adan, sinabi niya, "Sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka." Hindi kasama si Eva o kahit sino paman. Kaya, pagdating sa pananagutan, pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sinabi ng Diyos kay Adan na nagkasala, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad?" Itinatanong ng Diyos kung bakit hindi tinupad ni Adan ang inuutos niya. Balikan natin ang Henesis Kabanata 3. Basahin natin ang talata 11. At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kanin?" Ang utos na huwag kainin.
Ito ang naging unang isyu sa ama ng sangkatauhan na namatay. Nang gustuhin ni Adan na ibaling ang sisi sa harap ng Diyos at sinabing, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Tapos sa talata 13 sinasabing, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Base rito, ipinapahiwatig nito na hindi sinabi ng Diyos kay Eva na dapat ba niyang kainin o hindi. Hindi siya kasama sa utos. Pagdating sa kasunduan sa Diyos, tiyak na kay Adan lang ito. Hindi talaga rito maisasama si Eva. Pero, kung titingin kayo rito, natukso si Eva sa kakaibang paraan. Balikan natin muli ang Henesis Kabanata 3 mula talata 1. Bago natin simulang basahin ang talata 1, meron tayong dapat na tandaan. Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Sinabi ng Diyos kay Adan na malaya siyang makakakain. Sinabi rin ng Diyos na nariyan ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama at ang puno ng buhay. Pero bago niya kinain ang puno ng buhay, una niyang kinain ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano ang nagtulak sa kanya para kainin ito? Iniutos sa kanya ng Diyos na alagaan ito at ingatan. Binigyan niya si Adan ng makaharing kapangyarihan at inuutos sa kanya na alagaan at ingatan ang hardin ng Eden. Dapat sana na iningatan ito ni Adan. Kaya kung natukso man si Adan, dapat ang sinagot niya, sinabi ng Diyos sa akin na ingatan ko ito at alagaan. Yamang siya mismo ang tumanggap ng utos mula sa Diyos. At wala sanang nagawa ang ahas. Si Satanas ay nasa Eden na nilikha ng Diyos at yan ang dahilan kung bakit pinaiingatan ito ng Diyos kay Adan. Kaya sinasabi rito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Naghihintay ang ahas para kanyang malaman. At marahil, narinig ng dyablo ng malakas at malinaw ang mga salitang sinabi kay Adan na sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Kaya isinantabi niya si Adan at tumungo kay Eva. Ang mga salitang matandang ahas ay tumutukoy sa dyablo. Si Satanas ay nasa loob ng ahas. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong ginamit ng ahas ang pangmaramihan kayo sa unang pagkakataon. Napakabait naman ng ahas para isama niya si Eva. Kiramdam ni Eva na angat siya. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? Hindi nito winalang bahala talaga ang Diyos, kundi pataksil niya siyang kinilala at itinanong kung sinabi ba ng Diyos na huwag kainin. Tapos sinabi ng babae, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Narinig ni Eva ang konsepto ng pangmaramihan kayo. Isinasaad ng pangmaramihan kayo na may dalawa o mas marami pang mga tao. Tama? Ang kayo ay tumutukoy sa dalawa o maraming tao. Kaya itinanong ng ahas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? At tinanggap ni Eva kung ano ang mga salita na parang inuulit-ulit niya. Kapag umakyat kayo sa lambak ng bundok at magsasalita, makakarinig kayo ng tinig na umaalingaw-ngaw pabalik sa inyo. Ganun din, bumalik sa ahas ang sinabi niya. Tinanong niya, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? At nang lumabas ang konsepto ng pangmaramihan, sumagot ang babae at sinabing, makakakain kami. Kung mas naging listo sana ang babae, sinabi niya sanang, hindi. Yan ay sa asawa ko iniutos. Iniutos ng Diyos sa aking asawa. Ayusin mo ng maigi ha. Wala akong kinalaman dyan. Huwag mong kong kausapin tungkol dyan. At okay na sana. Pero nang sinabi ng ahas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sinabi niyang makakakain kami. Natapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag niyong hihipuin,
baka kayo'y mamatay. Dito, nang tinukoy niya ang mga salita ng Diyos, ginagamit na naman ang pangmaramihang kayo. Pangmaramihang kayo ang ginagamit, di ba? Ito ang salitang inilabas ni Satanas. Sumagot siya, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Tingnan natin muli ang Kabanata 2, talata 17, talata 16 at 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Sinabi ng babae, baka kayo'y mamatay. Sinira ng mga salitang baka kayo'y mamatay ang mga salita ng Diyos, di ba? Sinabi ng Diyos, walang pagsalang mamamatay ka. Pero ginawa niyang, baka kayo'y mamatay. Ganito ipinakilala ang tinig ng dyablo. Dapat tingnan ninyo ang Biblia ng tama sa tamang paraan. Paano ba nandaya si Satanas? Kapag binabasa natin ang Henesis Kabanata 1, mababasa natin ang tungkol sa unang araw, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, at ikaanim na araw. At sa ikaanim na araw, sinasabing napakabuti na nasiyahan ng husto ang Diyos. Nasiyahan siya sa unang araw, ikatlo, ikaapat, ikalima, at ikaanim na araw. Pero hindi siya nasiyahan sa ikalawang araw. Nang ginawa niya ang kalawakan, hindi siya nasiyahan nang inihiwalay niya ang tubig na nasa itaas ng kalawakan sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Bakit kaya? Si Satanas, na dating arkanghel pero pinalayas dahil hinamon niya ang Diyos, ang mga anghel na nagkasala ay nasa kalawakan, pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Dahil sa masamang yon, pwede kong itawag ito sa kanya, di ba? Nahulog ang tubig na nasa ibabaw ng kalawakan at nagdulot ng matinding pagbaha habang nakatingin ang Diyos sa nangyayari. Alam ng Diyos na ito'y mangyayari kung aabusuhin ni Adan ang kanyang kalayaang mamili. Naroon na ang Diyos bago pa man sa simula ng panahon. Dahil naroon si Satanas sa ikalawang araw, hindi sinasabi na hindi nasiyahan ng Diyos o siya ay nasiyahan. Hindi lang basta sinabi na siya ay nasiyahan. Dito, mula Kabanata 1, talata 6 hanggang 8, basahin natin ng sabay-sabay. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Sinasabi bang nakita niya ito na mabuti o hindi? Nakita niya na mabuti hanggang sa ika-6 na araw, pero hindi siya nasiyahan sa ikalawang araw. Dahil dumating si Satanas. Nakita ni Satanas ang pagkakasunod-sunod ng paglikha. Hindi lang yun. Nang sinabi ng Diyos kay Adan sa Hardin ng Eden, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka, sinabihan ng Diyos ang tao na ingatan ang hardin. Kabanata 2, talata 15, sabay-sabay. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Sinabi niya sa kanya na alagaan at ingatan, bantayan niya. Ngunit, ipinakilala ni Satanas ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama kay Eva na parabang kanya yun at pinakain niya sa babae. Napakatuso niya. Nang sinabi niyang, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae, sa bunga ng mga kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Isa itong kasinungalingan. Simple lang na pumasok ang mga salita ni Satanas sa mga tenga ni Eva at lumabas sa kanyang bibig.
Talata 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tunay na hindi kayo mamamatay. Siniguro niya, malinaw na sinabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka, di ba? Pero may sinabi si Eva na hindi siya gaanong sigurado. Baka kayo'y mamatay. At siniguro ni Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. Susunod, talata 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sinabi niyang, madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Pero hindi nabuksan ang kanilang mga mata, kundi nawalan sila ng paningin dahil sa kasinungalingan gaya ng pagkabulag dahil sa napakatinding liwanag. Ni hindi nagawang harapin ng kanilang mga mata ang Diyos. Talata 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ganito nila tinangkang takpan ang kanilang kahihiyan. Ganito pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Ganito ipinakilala ang kasalanan at mariing tinanong ng Diyos si Adan at tinanong niya ang babae, ano itong iyong ginawa? Tapos, kinausap niya ang ahas. Punta tayo sa Henesis, Kabanata 3, talata 13, sabay-sabay. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ito ang dahilan ng babae. Susunod, talata 14. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa liwanag nitong mga salita, nagkaroon ng katanungan kung sino nga ba itong babae. Sino itong ahas? Sa Biblia, may mga pagkakataon na ang buong bayan ng Israel ang tinukoy na babae. May mga pagkakataon na inilarawan sila bilang patutot na iniwan ng Diyos. Ganun pa man, ang Israel nga ang nagsilbing ina para sa anak ng Diyos na isisilang. Kahit papano, hindi iniutos ng Diyos sa babae na huwag kainin. Kaya sinabi niyang isisilang ang binhi ng babae na siya ang magiging kaalit ng binhi ng ahas, na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas, at ang binhi naman ng ahas ang susugat sa sakong ng binhi ng babae. Ganito nagsimula ang labanan sa pagitan ng salita ni Satanas at ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan sa mundong ito. Kaya sinasabing, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Kung hindi dahil kay Adan, paano makakapasok ang kasalanan sa sanglibutan? Gaano man ninyo tingnan, walang kasalanan kung aalisin ninyo si Adan. Kung ganoon, ang bagay na katangi-tangi ay may taong walang kaugnayan sa kasalanan ay nasugo, at yan ay ang anak ng Diyos na si Hesukristo. Siya ang inihanda sa mga langit. Sinugo siya. Sa liwanag nito, nagkaroon ng pagkalipol at dumating ang kamatayan sa mundo dahil sa kasalanang ginawa ni Adan.
Ngunit dahil sa isang tao na si Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Ituloy natin ngayon sa mga taga-Roma mula sa Henesis, Kabanata 5, talata 14, sabay-sabay. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Pumasok ang kamatayan sa sanglibutan dahil sa isang tao na si Adan. Kung ganoon, bakit sinasabi sa talatang ito, sa dinami-dami ng mga talata, na si Adan ay siyang anyo niyaong darating? Iisipin niyong, burahin na lang sana ang mga salitang niyaong darating. Sino ang niyaong darating? Si Jesus, di ba? Ang niyaong darating ay hindi yung darating kalaunan pagkatapos nating mabuhay, kundi tumutukoy ito sa niyaong darating sa pananaw noong panahon ni Adan. Tumutukoy ito kay Jesus, Adam na siyang anyo niyaong darating. Siya ang anyo niya na darating. Sa madaling salita, ang diwa, ang anak ng Diyos ay si Jesus. At si Adan ang anyo niya. Sa madaling salita, gaya ng pagkakaroon ng plano bago kayo magtayo ng gusali, parang ganyan si Adan. Parang plano, parang modelo. Posibleng makagawa ng maliit na bahay batay sa plano, di ba? Kapag pinalaki ninyo ng maraming beses, magiging gusali na yan, gaya nito, di ba? Ganon din, nang dumating ang anak ng Diyos, inihayag na si Adan ang modelo ng anak ng Diyos. Kaya kapag tinitingnan ninyo ang Biblia, iniutos ng Diyos kay Adan na huwag kainin, ngunit kinain ni Eva at kinuha ni Adan at kinain. Siya ang kauna-unahang sawi. Dahil malinaw na sinabi sa kanya ng Diyos na huwag kainin, pero ang babaeng ibinigay ng Diyos sa kanya at inibig, ang nag-udyok sa kanya na kainin ito. Kung sinabi ni Adan, sinabi ng Diyos na huwag ko yan kainin. Sige, kainin mo. Hindi ako kakain. Hindi sana nakapasok ang kasalanan sa sanglibutan, pero magiging kainis-inis siya, tama? May mas nakakainis pa ba riyan? Pero hindi ganyan kasamang tao ang ating ninuno. Mabuti ang kanyang pag-uugali at tunay na lalaki. Kinain mo yan kaya mamamatay ka, tama? Kakain din ako. Kung sa ganito ninyo titingnan, may mabuti tayong makikita kay Adan, di ba? Ano? Kaya kapag binabasa ninyo ng mabuti ang Biblia, walang kaugnayan ng tao sa kasalanan, pero nagkasala ang tao, kaya kahit papaano, isinisilang ang tao at gumagawa ng mga kasalanan at nasa kanya ang orihinal na kasalanan. At may taong dumating upang mamatay para sa mga makasalanan. Kaya ang siyang namatay ay nabawi ang espiritu ng lahat ng mga nangamatay at naririnig natin ang mga salita ni Pablo na nangangaral, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sinimulan ng kasaysayan ng simbahan sa kasaysayan ng sangkatauhan, yan ang babaeng pakakasalan ni Kristo. Paano naging si Adan ang siyang anyo niyaong darating? Dumating ang anak ng Diyos sa mundo na walang anumang kaugnayan sa kasalanan. Si Adan ang nagpakilala ng kasalanan sa mundo at sinasabi na si Adan ang siyang anyo niyaong darating. Dahil sa ginawang kasalanan, dahil sa babae, nalasap niya ang kamatayan at pasakit, at doon ay pinatay ang isang hayop at ibinuhos ang dugo nito at ginawa ang kasuotang balat, ngunit nangyari ito sa panahon ng kasalanan. Pero bago yan, punta tayo sa Henesis Kabanata 2. Basahin natin ang Henesis Kabanata 2, talata 20
21, 22, 23 at 24. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Sa siping ito sinasabi na habang mahimbing na natutulog si Adan, ginamit ang isa sa kanyang mga tadyang upang gawin si Eva. Kapag sinasabi na si Adan ang anyo niyaong darating, ibig sabihin siya ang modelo ng anak ng Diyos na isisilang. Noong walang anumang kaugnayan si Adan sa kasalanan, saka ginawa ang kanyang asawa habang mahimbing siyang natutulog. Ito ang kirot na Diyos lang ang nakakaalam. Ito ang naglabas sa asawa na mula sa tadyang ni Adan. Kapag binabasa natin ang bagong tipan, kapag nakita nating nakapako si Jesus sa krus, makikita natin na ang simbahan, ang babaeng pakakasalan ni Kristo, ay iniluwal sa pinagtusukan ng sibat sa kanyang tagiliran. Dahil diyan, malinaw na si Adan ay ang modelo ng anak ng Diyos na darating. Punta tayo sa mga taga-Roma. Basahin natin ang Kabanata 5, talata 14, sabay-sabay. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man nagtulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Susunod, talata 15. Natapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Kung iisipin nating mabuti itong mga talata, kapag sinasabi sa talata 15, natapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad, tumutukoy ito sa kaloob na libre. Ay hindi gaya ng pagsuway, iba sa pagsuway. Sa madaling salita, kapag sinasabing hindi gaya, ibig sabihin, lahat ay namatay dahil kay Adan, gaya ng sinasabi, sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Kapag sinasabing nangamatay, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Yan ay ang kaloob na walang bayad na sumagana sa marami. Ibig sabihin, sagana itong ibinigay. Ilang beses ko itong binasa para maunawaan kung positibo ba o negatibo ang pagkakasabi na hindi ito gaya sa pagsuway. Ang isang kaibahan ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ipinakilala sa sangkatauhan dahil sa pagsuway ni Adan. Yun nga, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Adan. Ngunit ngayon, hindi ito gaya ng pagsuway ni Adan. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Kung titingin kayo ng mabuti rito, sinasabi na ang biyaya ng isang lalaki, hindi ang anyo, kundi ang tunay mismo ay sumagana sa marami. Sinasabi na ang landas ng kasalanan na ipinakilala sa sangkatauhan ay bukas dahil nagkasala si Adan at nauwi ang sangkatauhan sa kasalanan at sa paggawa ng kasalanan, pero ang mas mahalaga ay ang kaloob na walang bayad ng anak ng Diyos ay sumagana sa lahat. Kung iisipin ninyo,
na maraming makasalanan ang isinisilang at ibinigay sa kanila ang kaloob ng Diyos, mababatid nyo na wala tayong maidadahilan sa harap ng Diyos dahil ito ay dapat na ipagpasalamat. Sumpa ito para sa mga hindi naniniwala, ngunit malaking biyaya para sa mga naniniwala. Sino ang makaalam nito? Sa talata 16 sinasabi, at ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala. Ang kaloob ay nangangahulugang ang biyaya. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Pagdating sa kaloob na walang bayad ng Diyos, kung iisipin natin kung paano nito sinasabi na pumasok ang kasalanan sa sanglibutan dahil sa isang tao, maraming tao ang nahulog sa kasalanan, nagkasala, marami ang nakatanggap ng biyaya ng Diyos na walang bayad, at sila'y inaring ganap. 2 beses ito sinabi. Dito, talata 15, datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Susunod, talata 16, at ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala. Sinasabi na dahil sa pagsuway, nabalutan ng tao ng kasalanan at pumasok ang kasalanan sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil sa isang tao na si Hesukristo, sumagana ang biyaya ng Diyos sa marami. Kapag sinasabing inaaring ganap sila dahil sa Kanya, alam natin na kung walang nagawa si Adan, kung nagkaanak si Adan nung hindi pa siya nagkakasala, hindi sana nalaman ng tao ang kasalanan at mabait sana ang tao, pero hindi rin makakapunta ang tao sa walang hanggang kaharian ng langit. Hindi makakapunta ang tao sa kaharian ng langit. Mabubuhay lang siya ng mahabang panahon bilang isang nilalang na may buhay ng tao, isang taong buhay gaya ng inilarawan ng mga salitang naging kaluluwang may buhay. Dito sinasabi na ang kaloob na walang bayad ay iba. Ang sakdal na kaloob ng Diyos na walang bayad ay ang pagtanggap ng walang hanggang buhay at pagiging anak ng Diyos. Hindi anak ng Diyos si Adan, hindi kasama si Adan sa mga anak ng Diyos. Dahil kay Adan, lahat ay naging makasalanan, nahulog sa kasalanan at namatay. Ngunit dahil kay Jesus, lahat basta naniwala sila kay Jesus, naaring ganap na sila ng walang bayad at pupunta sa langit. Nagkasala si Adan at nabuhay sa mundo ng may kalungkutan at pagdurusa dahil sa pagkapalaya sa kanya sa Hardin ng Eden, at siya at ang kanyang mga inapo ay nagpatuloy sa kasaysayan. Ngunit dahil kay Jesus, kung maniniwala lang kayo, ang kaligayahan ng pagiging nasa Diyos ay higit pa sa kaligayahan na kung ikaw ay nasa Hardin ng Eden, at tinutukoy ng Biblia ang pagtanggap ng walang hanggang biyaya. Kaya ito'y ganap na iba sa pagsuway ni Adan. Dahil sa maraming pagsuway, ibinigay ang kaloob na walang bayad sa pamamagitan ng anak ng Diyos na siyang diwa at hindi anyo. Ganito ito ipinaliwanag. Dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Maraming tao ang naging mga anak ng Diyos. Si Adan. Tatanungin ko kayo, ipagpalagay na may nagtanim ng binhi ng karaniwang mansanas at sa taglagas na bago ito ayon sa nais ng tagapaglikha. At ipagpalagay na ito'y naging pinakamahal na prutas sa buong mundo. Kung mangyayari ito, ang tao bang yun ang magsasaka ay napakapalad o hindi? Napakapalad niya, di ba? Bahagi ng paglikha si Adan at siya'y nagkasala at isinilang ang kanyang mga anak. Lahat sila'y makasalanan at nakatakdang mamatay, at diyan sinugo ng mauwaing Diyos ang kanyang anak. Gaya ni Eva na nagkasala at kumain din si Adan at napasailalim sa sumpa nang ang anak ng Diyos na pumarito sa katawan ng tao ay pinasan ng kasalanan ng tao na nagkasala. Inalisan na ng Diyos ng pananagutan ang tao sa kasalanan. Makasalanan man si Eva o hindi,
Ginawa siya mula sa isa sa mga tadyang ng katawan ni Adan bago nagkasala si Adan. Hindi ito na isa katuparan ng isang pagsuway gaya ng kay Adan na naging makasalanan. Ang simbahan na siyang babaeng pakakasalan ni Hesukristo na anak ng Diyos ay binuo bilang mga individual. Nakatakda ang lahat ng tao sa pagkalipol, kaya para sa kanila, mas mabuti na maging mga anak ng Diyos kaysa noong bago nagkasala si Adan. Sa pananaw ng tao, maaring hindi nyo nakikita ang pangangailangan ng walang hanggang kaharian o walang hanggang buhay. Mas gusto nyo pang mabuhay ng daang taon. Maaring makitid ang inyong pag-iisip at nag-iisip ng ganong kahangalan bilang tao. Pero malaki ang awa ng Diyos sa ganoong walang kabuluhang pamumuhay, kaya kapag binabasa ninyo ang Henesis, makikita nyo na may taong nabuhay ng sobra sa 900 taon habang ang iba'y namatay matapos mabuhay ng 600 o 500 taon. Sinasabi na lahat sila'y namatay. Habang silang lahat ay namatay, kinuha ng Diyos ang isang tao na hindi namatay. Sino ito? Oo, sinasabing, 주의 손에 높같이 우리들도 천국에 들려 올라갈 때까지 우리들은 걷겠. upang piliin ang mga taong dadalhin pataas sa ganitong paraan na kahit gumawa ng pandaraya ang dyablo, nasukol ng plano ng Diyos ang dyablo. Sinugo niya ang espiritu ng anak ng Diyos sa gitna ng maraming tao na nahulog sa kasalanan at nangamatay, at kaya inaring ganap silang lahat. At sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ginawa sila ng Diyos na mga sariling kanya na makakapunta sa kaharian ng Diyos, at wala tayong ibang dapat gawin kundi ipagpasalamat ito gaya ng nakikita natin sa Biblia. Kung iisipin nyo kung paano kayo napili bilang isa sa mga taong yon, magpapasalamat kayo ng husto. Susunod, balikan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Sa madaling salita, dahil sa isang tao na si Adan, dahil nagkasala si Adan, dahil kay Adan, naghari ang kamatayan na kumilos na gaya ng hari sa pamamagitan ni Adan. Naghari ang kamatayan. Yan ang sinasabi. Lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Sa talatang ito, sinasabi na dahil sa isang tao na si Adan, sa pagsuway ng isa, sa pagsuway ni Adan, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao na si Adan, nang ibabaw ang kamatayan. Naghari ang kamatayan. Naghari, kaya lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo, maghahari sila sa walang hanggang buhay magpakailan kailanman. Ang mga taong hangal na hindi ito alam, ang mga tao na hindi pa nga umabot ng 100 taon ay magsasabi, humaba sana ang buhay mo. Ito ang hinahangad ng mga taong walang pag-asa. Punta tayo sa pinakahuling kabanata ng Apokalipsis at tingnan kung ano ang sinasabi. Basahin natin ang Kabanata 22. Kabanata 22, talata 5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Siya'y maghahari magpakailan kailanman. Sila ay maghahari. Sa madaling salita, kapag sinasabing sila'y maghahari kasama ng anak ng Diyos na si Hesukristo,
magpakailan-kailanman, dapat nating mabatid na ito ang biyayang naibigay sa atin. Dapat tayong magpasalamat. Itinatanong ng mga tao, sinasabi na kapag tumungo tayo sa kaharian ng langit, bibigyan tayo ng kapamahalaan para sa 12 bayan. Ngunit, bakit gugustuhin nating mapunta sa kaharian ng langit kung 1,000 taong lang tayo roon? Dahil hindi yan sapat, may inilaan pa ang Diyos pagkatapos niyan. Nasa pagsasanay na ang mga tao at ganoon pa rin ang kanilang hinahanap. Umaawit pa rin sila ng 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. oo, naituro niya sa atin na mabubuhay tayo magpakailan-kailanman at nang walang hanggan at maghahari tayo. May ganyan tayong biyaya, kaya wala nang dahilan para malungkot dahil sa pagkakapalayas sa Hardin ng Eden. Dahil kasama ng tao ang Diyos sa lahat ng pagdurusa, kaya sinugo ng Diyos si Hesukristo upang alagaan tayo para sa walang hanggan. Susunod, balikan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 5. Basahin natin muli ang talata 17 ng sabay-sabay. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Sa buhay, dapat nating mabatid na maghari tayo kasama ni Kristo kung magtitiis tayo. Hindi ito karaniwan sa mundo. Susunod, basahin natin muli ang mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sunod, talata 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Wow! Napakatinding mensahe. Hinati sa dalawang bahagi itong maikling talata, ngunit pareho pa rin ang mensahe. Ngunit kung titingin kayo rito sa talata 18, sinasabing, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Kaninong gawa ng katuwiran? Sa pamamagitan ni Jesus. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Kapag sinasabing buhay, tumutukoy ba ito sa buhay na kung humihinga ba tayo o hindi? Ibig bang sabihin ay hindi kailangang mamatay si Adan? O ito ang buhay sa mga talatang yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay at nasa kanya ang buhay? Oo, walang hanggang buhay. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Kapag sinasabing dumating sa ikaaring ganap, ibig sabihin na ipasa ang walang hanggang buhay. Sinasabi na mayroong walang hanggang buhay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol. Buhay na walang hanggan.
Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sinasabing, meron tayong tunay na buhay. Hindi ito ang buhay ni Adan. Susunod, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Nakita natin kung paanong sumuway ang isang tao, di ba? Itinanong ng Diyos, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Tama? Sinabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero sinuway niya at kinain ito. Naging ninuno siya ng pagsuway. Natuto siya sa ama ng pagsuway dahil dinaya siya ng dyablo. Dito sa talata 18 sinasabing, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Dito sa talata 19 sinasabing, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kapag sinasabing, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ito ay sa lahat ng mga salita ng lumang tipan na binalak ng Diyos noong mga unang araw, ang mga salita ng hula ng pangako na nagsilang kay Jesus. Dumating si Jesus ayon sa verbo at kumilos siya ayon sa verbo. Sinunod niya ang verbo sa kanyang mga gawa, kahit tinuya at binatikos siya ng mga tao. Hanggang ngayon, gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Kumilos si Jesus ng ayon sa verbo, at nang dumating ang kamatayan sa krus ng ayon sa verbo, nanalangin siya, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, gaya ng sinasabi ng lumang tipan. Sa pagsunod sa verbo, hindi lang ang pagkapako ni Jesus sa krus ang kinakailangan sa pagsunod, kundi gaya ng sinasabi niya na ang lahat ng mga kasulatan ay nagpapatotoo sa kanya, binigyan din ni Jesus ang lahat ng mga kasulatan ng lumang tipan. At ang Diyos ng lumang tipan na siyang nagbigay ng tipan noong una ay sinugo ang kanyang anak upang tuparin ang tipan noong una. Nang mamamatay na ang anak ayon sa nakasulat sa tipan noong una, lubos siyang nagmakaawa na lumuluha sa harap ng Diyos na nagsasabing, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito'y dahil sa napakatinding sakit. Kaya dumating siya upang tapat na ganapin ang salita ng pangako sa lumang tipan na sundin ng naayon. Ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin ang iyong kalooban. Namatay si Jesus ayon sa kanyang kalooban. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Itong Diyos, ang anak ng Diyos, si Jesus. Punta tayo sa sulat para sa mga Hebreo. Hebreo, Kabanata 5. Kabanata 5, talata 7 at 8. Sabay-sabay. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Nag-anyong alipin. Sumunod siya at natutunan ang pagtalima sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang pagtahak niya sa landas na ganap na kabaligtaran sa pagsuway ni Adan. At sa pamamagitan ng pagsunod na nasa walang hanggang balak ng Diyos, ang mga salita ng tipan nung una, ang mga salita ng kasunduan ay isinakatuparan. At ang siyang nagpakita ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang katawan ay ang verbong nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin sa pamamagitan ng pagsunod. Ang paglitaw ng banal na espiritu
Sa pamamagitan niya ay nagsasaad na ang bagong tipan ay naibigay na. Yan ang bagong tipan, ang bagong pangako. Punta tayo sa Kabanata 5. Basahin natin ang talata 11 ng sabay-sabay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matwid. Sa pagtalima ng isa, hindi lang ito tumutukoy sa pagtalima sa panahon ng dumating si Jesus. Pagkos sinasabing nasusulat, nang tinukso ng diablo si Jesus, sinasabi ng Diyos, ginawa niya ang lahat ng ayon sa nakasulat ng mga salita na sinalita ng Diyos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa. Sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos na nahabag sa taong nahulog sa kasalanan, sa lahat ng kasawian at sumpa, at siya'y sumunod, namatay at nabuhay ayon sa salita. Kaya tamang sabihin na namatay siya ayon sa mga kasulatan at nabuhay ayon sa mga kasulatan. Punta tayo sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15. Kabanata 15, talata 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Itong pagsunod. Kapag sinasabing mga kasulatan, hindi kasama rito ang bagong tipan. Sumunod si Jesus ng ayon sa lumang tipan. Namatay siya ayon sa salita at ang salita ang bumuhay kay Jesus, ang salita ng pangako. Balikan natin ang Kabanata 5. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matwid. Hindi mabilang na dami ng mga tao ang naging makasalanan dahil naging makasalanan ang isang taong si Adan, pero ngayon, dahil kay Jesus, karapat-dapat silang maging matwid. At balang araw sa hinaharap, hanggang sa mabuhay tayo bilang mga ganap na matwid na tao, nasa katawan pa rin natin ang kasalanan, ngunit sa ating espiritu, kinilala na tayo bilang mga anak ng Diyos. Susunod, at bukod pa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat, kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Pumasok ang kautusan, dumating. Dumating ang kautusan sa kasaysayan ng sangkatauhan upang ang pagsuway ay makapanagana. Pumasok ang kautusan upang maunawaan pa natin ng gusto ang kasalanan upang turuan tayo tungkol sa kasalanan. Pumasok ang kautusan upang makilala ng mga tao ang kasalanan at mabatid na kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko mababatid ang kasalanan. Ngunit dahil sa kautusan, nabatid ko na ako'y makasalanan. Dito, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng kautusan. Kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko malalaman na ako'y makasalanan. Sinasabi ng Biblia na pumasok ang kautusan upang mabigyan kayo ng pagkakataong mabatid na kayo'y makasalanan. Kaya, ang dahilan ay binigay ang kautusan sa kasaysayan ng sangkatauhan ay upang turuan ng malinaw ang lahat na meron silang kasalanan. Hindi tayo ginawang karapat-dapat ng kautusan na maging matwid sa pagsunod sa kautusan. Kaya sinasabi ritong, pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Dahil na ibigay ang kautusan, nababatid ninyo na mas marami pa ang ating mga kasalanan. Halimbawa, maghapon kayo sa malikabok na lugar.
o sa lugar na maraming maitim ang alikabok. Tapos, pagtayo nyo sa harap ng salamin, kahit hindi nyo alam bago kayo tumingin sa salamin, naisip nyong, ganito pala ang itsura ko maghapon at hindi ko man lang alam. Naisip nyo na paano nyo kaya natagalan buong maghapon at naghilamos kayo. Ang naibigay ng kautusan ay kapag tumingin kayo sa kautusan, binibigyan kayo nito ng pagkakataon na makita ninyo ang inyong kalagayan. Susunod, talata 20 at 21, sabay-sabay. At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat, kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kung pag-iisipan nyo itong talata, sinasabi na naibigay ang kautusan upang mas makilala natin ang kasalanan. Naibigay ito sa atin upang mabatid natin ang kasalanan. Kapag sinasabing pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, ibig sabihin hindi natin malalamang kasalanan ang kasalanan kung wala ang kautusan. Ngunit pumasok ang kautusan at ang paglalaban ng ating kalooban at gusot ay lumala gaya ng nabatid sa sarili nating karanasan. At dahil ibinigay ang kautusan sa mundo, kaya nagkasala ang mga tao na may kaugnayan sa kautusan at sa ganung mga tao sinasabing kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya na nagsasaad na kung saan pumasok ang kautusan at pinalago ang kasalanan, mas madaling makapasok ang biyaya. Susunod, sinasabi sa talata 21 kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay. Ibig sabihin, naghari ang kasalanan dahil kay Adan. Susunod, ito'y naghari, gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay naghari sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos. Biyaya ng Diyos sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Naghari ang kasalanan sa kamatayan at pinatay ang bawat tao at isinailalim ang lahat sa walang hanggang paghatol. Pero sa kabaligtaran, naghari ang biyaya sa pamamagitan ng katuwiran. Ang biyaya sa pamamagitan ng katuwiran ni Hesukristo ang nagpabatid ng lahat sa kanilang mga puso na, ito ang kapayapaan na naibigay ng Diyos. Ito ang biyayang naibigay ng Diyos. Ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Papasok tayo sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ipinangako ng Biblia na lalasapin natin ang walang hanggang biyaya. Sa mga taga-Roma, Kabanata 5, na ipangako na sa kasaysayan ng tao na di mapipigilang malipol dahil kay Adan, lahat ay inaring ganap at makakatanggap ng walang hanggang buhay magpakailanman dahil kay Jesus. Sabihin na nating nasa ganoong kalagayan tayo. Kung titingnan nating mabuti ang Biblia, hindi natin maiiwasang magpasalamat ng ating mabatid. Tinalikuran tayo. Puro lang tayo pagdurusa at mga walang pag-asa. Pero dahil kay Jesus, tumanggap tayo na ganoon kadakila na biyaya. Manalangin tayo. Banal na Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa inyo. Hindi namin alam kung bakit kami isinilang o nabubuhay o bakit kami dapat mabuhay.
Ang landas ng aming espiritu ay ang landas ng kamatayan at natakpan ang mga mata ng aming espiritu at hindi talaga nakilala ang Diyos. Ngunit dahil sa inyong banal na mga salita, Panginoon, aming nakita ang Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinaniwalaan namin na si Jesus mismo ang aming tagapagligtas. At nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nakikita ang banal na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kami ang mga anak ng Diyos na naniwala at naniniwala at lubos kami nagpapasalamat na naging pamilya kami ng Diyos. Panginoon, binigyan ninyo kami ng malinaw na dahilan para magpasalamat, ngunit ganun pa man sa harap ninyo, hindi namin kayo gaanong binigyan pansin at kalimitan, sarili naming mga puso ang aming inintindi at naging gaya kami ng iba. Ngunit lubos po kaming nagpapasalamat muli, Panginoon, sa pagtanggap sa amin sa walang hanggang biyaya. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sa pagpupuno sa aming lahat ng salita at naway gabayan ninyo kami upang sa inyo babaling ang aming mga puso, Panginoon, at mas makagawa pa para sa inyo. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen.